Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, habang nag-scroll ako kanina sa Facebook, meron ako nakita dito kanina. Oh, talaga na-visit ako, no? Actually, mga kababayan, hindi ko pa siya napapanood ng buo. Sabi ko, magandang topic to sa unang-unang topic sa live stream eh. Ito nga po yung speech ni Robin Padilla dun po sa Bangsamoro. No? One Bangsamoro, no? Yung speech niya po ata na to, nangyari ito nung Independence Day. Tanga men, tanga talaga. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, no. Ako honestly, no. Ako binoto ko si Robin. Sa totoo lang, bakit ko siya binoto? Dalawang rason. Kasi una, parte siya ng unity team. Ayun ang unang rason. Pangalawa, noon nabola niya ako sa Wonderful, hindi. Nabola niya ako sa sa charter change. Alam niyo naman no na ako po naniniwala po ako na kung gusto natin magbago po ang sistema ng Pilipinas, ang kailangan talaga dito, baguhin yung konstitusyon. Baguhin, pwedeng i-revise, pwedeng, basta babuksan yan, mapag-usapan yan. Yung mga mali po sa konstitusyon natin na hindi na po updated, kailangan ng baguhin. So kaya naniwala ako kay Robin, yun naman pala, tanga pala, putang ina. Grabe, nagsisi talaga ako, walang yan. Bobo men! Honestly, puta, nag-number 1 pa, no? Grabe, no? Sa Iloilo ako nito, sa Iloilo ako nito. Ano ko nun eh? Nasa gabi na nun, pero nasa presinto pa ako nun. Tumawag sa akin yung asawa ko, asan ka ba? Nanalo ng unit team. Sabi sa akin, number 1 si Robin. Tuwan-tuwa pa ako, puta, number 1 si Robin, puta. Yun naman pala, puta, bobo pala, men. Ina, grabe na, hindi ko talaga matanggap, no? Hindi ko talaga matanggap na nabudol ako ni Robin. Sa totoo lang, hindi ko talaga matanggap. Sino ba nabudol ni Robin dyan, no? Sige. Ako, inamin ko na, nabudol ako ni Robin. O, di ba? So, tingnan nyo tingnan nyo, sobrang grabe, men. O, tingnan, tanong ni Sir Robin Padilla, sino ang tunay na traidor? Sa launching ng One Bangsamoro Coalition for Sara noong May 31, tagal na pala nito, no? Kasabay ng kaarawan ni BP Sara Duterte, dumalo si Robin Padilla, at pa merong umanong mga senador na pinagsabihan siyang wag dadalo. Panoorin na rin natin para maganda, no? Tingnan nyo to. Ang soberenya natin sa dayuhan. Napakalaking kalokohan. Sinasabi nila, bakit yan si Robin Padilla? Ganito, pinagbintangan pa ako na ako daw ay obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin? Allahu Akbar! Woo! Allahu Akbar! Alam nyo mga babayan, kayo naman halo nyo namang pini-spell si Robin Alam nyo katangahan to. Bakit daw siya pinaratangan ng obstruction of justice? Sabay sigaw, Allahu Akbar! Come on. Di nyo ba naintindihan? No, na si Bato pinatakas niya? O sige, anong explanation ni Robin dito? Obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin na hindi katanggap-tanggap ang warrant of arrest ng dayuhan? Sino ang makakatanggap niyan kung Pilipino ka? Ibig sabihin, traidor ka. Yes! Diyos ko, man. Okay, sige, okay. Alam niyo mga kababayan, no? Tanggalin muna natin yung gago na yan, no? Alam niyo mga kababayan, no? Kung pag-usapan natin yung arrest warrant, di ba to? Ayan ang palusot ng mga bobang mga DDS Hindi raw katanggap-tanggap yung pag-arresto daw ko iba to. Kasi daw po, ito daw po arrest warrant ng dayuhan. Well, in the first place, ang logic pala nila, kapag sila po miyembro ng ICC at merong inaresto, no, ano na ro ito? Pagkitil sa soberenya ng Pilipinas, no? Pero kung titingnan natin mga kababayan, no, marami pong miyembro ang ICC. No, hindi lang naman Pilipinas ang miyembro ng ICC dati. Hanggang ngayon po, marami pa pong miyembro ang ICC. So, ibig sabihin, puta yung Japan, nagpasakop sa ICC. So, ibig sabihin, yung mga European countries ng miyembro ng ICC, delikado ang soberenya nila. Dahil sa ICC, come on, Robin, tanga-tanga mo talaga. Tanga-tanga mo. Kasi by the way, yung mga babae, no, kapag usapan natin yan, tinan nyo to Okay, may papakita ko sa inyo. Hindi yan. Actually, medyo matagal na to. No? Hinahanap ko nga yung court decision hindi ko na makita. Tagal ko na sin topic to Na-topic ko na to matagal na Okay, wait lang Anin natin to. Yan. Okay. Sana yun? Ba't nawala?
Wait lang, hindi makita. Nawala. Okay. Share screen pala. Sorry. Share screen pala. Ito. Yan. Okay. So, mga kababayan, no, kung titinan ngayon natin to, no, saan na ba tayo? Ba't nawawala tayo? Yan. Lakayin lang natin, ha. Lang hirap, eh. Pag hindi sanay, eh. Okay. So, sabi dito, no, nabalita ito. Kailan ba ito nabalita? 2021 pa ito, no? So, Philippines obliged to cooperate with ICC despite withdrawal. Sabi po yun ng Supreme Court mismo. Okay. So, hindi lang po nakakaalam, no? Ito po yung kaso na final ni Kiko Pangilinan sa Supreme Court. Yun nga po sa withdrawal ni Digong sa ICC noong 2018. So, nagkaroon ng desisyon 2021. So, sabi ng Supreme Court mismo, no? Actually, meron court decision yan. No, wala lang akong time hanapin. Nakalimutan ko ng GR number. Pero, ayun yun. Ito yung pinanghugutan natin. Supreme Court na mismo may sabi niyan. Sabi dito, no, the Philippines has the obligation to cooperate with the International Criminal Court despite its withdrawal from the Rome Statute. According to the Supreme Court. Robin, tangina mo, ito. O sampal ko sa mukha mo to. Meron na pong statement ng Supreme Court sa desisyon dun po sa kaso ng 2018 na tayo daw po ay meron pa rin obligation na makapag-cooperate sa ICC kahit nga po na tayo po nag-withdraw sa Rome Statute. Ano mahirap intindihin dito? Alam niyo, yan ang hirap dito sa mga politician na bobo. No, kung magsalita sila, akala mo napakatama ng sinasabi nila. Well, kung walang court decision mga kababayan na tulad ng ganito, hindi ko na ilalaban yan. Ang sasabihin ko lang, tumakbo kayo Supreme Court, i-file ninyo. Oh. Yun nga lang, mayroong decision eh. Na may statement ng Supreme Court eh. Na tayo po, no, kahit tayo po nag-withdraw na po sa ICC, mayroon pa rin tayong obligasyon na makapag-cooperate sa kanila. Ibig sabihin nun, yung arrest warrant po ni Bato de la Rosa, legit yun. Tanga talaga nito, no? Sobrang natatanga. Kukutin nyo nga natin. Actually, isa pa lang yung sa katangahan niya. Marami to. Maraming katangahan to. Ang soberenya natin sa dayuhan. Napakalaking kalukuhan. Sinasabi nila, bakit yan si Robin Padilla? Ganito. Pinagbintangan pa ako na ako daw ay obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin na hindi katanggap-tanggap ang warrant of arrest ng dayuhan? Oh, pero sabi ng Supreme Court, meron tayong obligasyon na sumunod sa ICC kasi tayo ay miyembro pa nun. Oh. So, kayo lang hindi nakakatanggap. Kayo, tsaka yung mga kasama mong mga Muslim dyan. O kayo lang. At tsaka mga DDS pala. O, sama mo na yung mga DDS pala. Alam nyo, nagtataka talaga ako, no? No, bakit hindi nila matanggap yung decision ng Supreme Court? No? So ngayon, obstruction of justice ang ginawa mo kasi huli na si Bato, pinatakas mo. Puta-utak kriminal ka talaga. Ganyan talaga pag ex-convict. Utak kriminal. Nakita niyo may meron siyang isang video? Natulak lang siya ng konti, gusto na makapagsuntukan. Napanood niyo ba yun? Yung kasama niya si Balikod. No, natulak lang siya ng konti. Oo, mo titigilan ng ganyan. Puta. Utak kriminal eh. Sino ang makakatanggap niyan kung Pilipino ka? Ibig sabihin, traidor ka! Bobo ka lang. Bobo ka lang, hindi mo naintindihan. Oo. Ilan ang bayani natin na nagbigay ng buhay nila? Ilan ang Bangsamoro na nagbigay ng buhay nila para ipagtanggol ng bansang ito? Tapos, ibibigay lang natin ng ganun? No way, Jose. Oh, puta. So, ibig sabihin, kanang bobo talaga, no? So, ibig sabihin pala, yung soberenya ng Pilipinas, na kay Digong at saka kay Bato de la Rosa. So, ganun pala, no? Ganun pala ibig sabihin nila. For example, no? Kaya pala nung si Digong nahuli, sabi ng mga DDS, babay sovereignty ng Pilipinas. Nung malamang, kung si Bato naman po ay ulihin, paalam na soberenya ng Pilipinas. In the first place, alam nyo ba ibig sabihin ng soberenya? Puta, alam nyo, sa bobo ng mga DDS, no? First time lang nila narinig yung soberenya, paglaban ng soberenya, hindi naman nila naintindihan.
May DDS ba dyan ngayon? Kita mo, madami tayo ngayon, pero walang DDS. Oh, sige nga, ano ibig sabihin ng soberenya? Puta, soberenya kayo ng soberenya. Hindi nyo naman naintindihan ibig sabihin ng soberenya. Alam nyo yung totoong pagkitil ng soberenya? Yung ginawa po ni Digao nung binenta niya po yung Pilipinas sa China. Ayun po talaga ang pagkitil ng soberenya natin. Gago no? Oh. Sige nga. O doon sa mga tropa ni Robin na Muslim, alam nyo ba ang ibig sabihin ng soberenya? Baka nakikisoberenya lang kay Robin pero hindi nyo naman pala naiintindihan. Ano, explain pa natin, ibig sabihin ng soberenya. Ha? Gago pala. Baka Lisa soberenya. Baka Lisa soberenya nga, no? Uy, wag Lisa soberenya, baka ano? Baka hipuan ni Robin. Hindi rin. Baka hipuan ni Robin. Baka pakita ni Robin na kikiam, no? Okay. Hindi. Actually, mga kababayan, no, alam nyo, meron akong nangyari sa buhay ko na ako po'y naging balik Islam. Hindi, balik Islam po talaga ako. Seryoso. May picture po ko dyan na nasa Mecca ako. Oo. Alam nyo, no, isa talaga sa mga paniniwala ng mga Islam talaga, mga Pilipino, na ako nare-recognize ko naman, no, na ang unang-unang nakipaglaban talaga sa mga dayuhan, mga Muslim. Actually, totoo naman talaga yon. Di ba? Si Lapu-Lapu, Dato Lapu-Lapu yan, Muslim yun eh. Di ba? Kaya nga yung pinagmamalaki nila, kaya nga yung Mindanao hindi nasakop ng dayuhan yan dahil pinaglaban ng mga Muslim yan. Well, totoo naman yun. Di ba? Pero that's part of the history, no? Kahit naman makapaglaban kayo o hindi, na pagdating naman ng Amerikano, wala rin. Di ba? Ganun din, di ba? Nasakop pa rin tayo. Pero by the way, okay, next na. Continue na muna natin. Wala pang 1 minute tong binabanggit ni Robin, no? Puta, ang haba na ng content natin dito sa kanya, no? Hindi, Muslim, search ko nga, alam ko, hindi, ayan ang paniniwala ng mga Muslim, pero di ko pa na-fact check yan. Raha Sulaiman, di ba? Raha Sulaiman, Muslim din. Wait lang Dato Lapu-Lapu. Para sigurado. Indigenous animist pala siya. Okay. Okay. Pero ayan ang paniniwala ng mga Islam, mga kababayan, no? Na forget the Lapu-Lapu, no? Pero yun, yun ang paniniwala ng Islam na isa sa mga nakapaglaban talaga nung una pa lang, mga Muslim. Oo. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Bangsamoro, hindi ako traidor sa Pilipinas na sinasabi ng maraming kasama naming senador. Maraming mga kababayan nating matalino daw ang nagsasabi na traidor daw kami. Sino kaya sa amin ng traidor? Sila na inuutos-utusan ng dayuhan o ako na tumitindig laban sa dayuhan? Gago talaga, no? Bobo, no? Bobo! Inutusan ba? Ang puta naman, ayan tayo Nanlilito ka na Mga kababayan, tayo ba inutusan ba tayo ng dayuhan? Hindi po tayo inutusan ng dayuhan. Ang pag-aresto po kay Bato de la Rosa, dumaan po sa proseso. Paanong proseso? Dinimanda ni Trillanes. Nagkaroon ng preliminary investigation. Pagkatapos, nagkaroon ng arrest warrant, dinala sa Pilipinas. Proseso ang tawag doon. Ang alam lang kasi ng mga bobong mga didos, mga babayan, no, tokhang-tokhang. Ayun lang kasi ang alam ng mga yan. Yung druga-druga. Ayun lang ang alam ng mga yan. Alam nyo, no, tayo ba, inutusan ba tayo ng ibang bansa na dapat ang trade partners nyo lang, ito lang? Tayo ba, inutusan ba tayo ng ibang bansa na huwag kayo makikipagkaibigan sa itong bansa na yan, dapat sa amin lang? Meron bang ganon? Meron bang umutos sa ating bansa
na, oy, kayong Pilipinas, bawal kayong bumili ng mga eroplanong pandigma, bawal kayong bumili ng mga machine gun o kaya mga mga pangyera. May ganun ba? Pag may ganun, ibig sabihin nun, inuutusan na tayo ng ibang bansa. So yun, pagkitil sa soberenya po yun. Pero, yung pag-aresto kay Bato, putang ina, walang kinalaman ng soberenya ng Pilipinas doon. Putang inaresto si Bato, pagkitil ng soberenya ng Pilipinas. Alam niya panloloko tong gago na to eh. Panloloko tong mga hayop na to eh, no? Tapos kada katangahan na sinasabi ni Robin, sabi ng mga audience, ano ba? Ano ba? Oy, palit naman tayo ng content ha. Visit na Robin to, nakakainis. Maganda siya pagtawanan pala. Sige, 3 minutes na lang. Mahaba tong video na to eh. 3 minutes na lang, oo. Oh. Mga kapatid ko, yung sinasabi nilang pinalitan daw namin yung majority dati dahil sa impeachment. Sige, laban mo yan. Ito ba tukang mga ito nagbabasa ng rules ng Senado? Sige. Sige. Nagbabasa ba itong mga ito ng konstitusyon? Oh, Ang sige. linaw-linaw sa konstitusyon at sa rules ng Senado, kailangan 16. 16 ang boboto laban sa ating Vice President. Eh kahit anong bilang ang gawin ko, paano sila makaka-16? Ang totoo, Okay. Kapit tayo, kapit muna tayo mga kababayan, no? Alam nyo, ang pinag-uusapan dito ni Robin, tingnan nyo kung paano niya nilito, no? Ang sabi ni Robin, yung pagpalit daw po ng Senate President daw po na yon, eh, may kinalaman daw po kay Sara. Tapos paano naman daw makakabuo ng 16 sa impeachment? Magkaibang senaryo yun. Tanga na, mayroon pang Muslim na nagsabi, bobo ka Robin. Hindi, mas bobo kayo. No? Niloloko lang kayo ni Robin. Niligaw niya, di ba nakuha nyo? Nakuha nyo yung point. Ang unang sinabi niya, yung pagpalit ng Senate President ni Alan Peter Cayetano mula kay Tito Soto. Tapos bigla niyang ikokonekta doon sa impeachment na kailangan ng 16 na boto para matanggal si Sara. Eh, magkaibang senaryo yun ah. Magkaiba yun ah. Di ba? Tapos sisigaw pa yung isang Muslim, bobo kayo kasi. Hindi, mas bobo kayo. Puta, mas bobo kayo. Ang hirap ng ganyan. Alam niyo tawag dyan, echo chamber. No, makakasama lahat ng bobo. No? Bobo lahat. Bobo. Kapag may nagsalita, gula. Naniwala sila lahat. No, parang wala na sila pakialam sa ibang mga source ng information kasi nga po, naka-echo chamber sila. Eh, ang problema, kasama sa echo chamber si Robin, bobo nga talaga. So, hindi naman natin sinasabi matalino tayo ah. Ang sinasabi natin dito, tayo po, nagbabasa. Tayo po ay umiintindi. Sabi ko nga sa inyo kung si Presidente Bongbong Marcos ay sangkot talaga sa flood control at may ebidensya, bibitaw ako sa kanya. At saka yung Martin Romualdez na yan. Di ba ngayon, ang pinagbibintangan nila ngayon, si Martin Romualdez daw, tsaka si PBBM, sangkot sa flood control. Kung may ebidensya silang malupit mga streetways, no? Maniniwala ako sa kanila. Yun nga lang, naglabas sila ng ebidensya. Naglabas ba ng ebidensya? Anong ebidensya? 18 Marines. 18 Marines na ang papangit. No, ang papangit ng bobobo pa. Wala to, men, puta. Last na lang. Sige. Last na lang, next topic tayo. oo, kaya po nagbago ng leadership, hindi dahil sa impeachment. Dahil ang impeachment kapag nakarating sa Senado yan, walang makakapigil, kailangan kaming mag-convene. Ibig sabihin, kailangan kaming magpulong, kailangan kaming maging judge. Tanginan to, no? Samantalang last year, gusto nyo na pigilan yung impeachment. Isa ka sa mga pumipigil sa impeachment ni Sara. Alam niyo mga kababayan, no? Sabi ko last na to Alam niyo mga kababayan, no? Ako po yung nagdududa. O sinabi ko na to nung nakaraan Ako po yung nagdududa dyan pa sa ginagawa ng mga senador natin regarding po sa impeachment. Alam niyo kung bakit? Tinan niyo Nung hinatid na po ng
tawag nito, ng lower house ng Congress. Yung impeachment complaint sa Senado. 'Di ba? Tinanggap ng open hands nila Cayetano yung impeachment complaint. Tinanggap nila ng open hands, naging smooth. Yun yung pagsampina or yung pagbigay nga po ng ano bang tawag doon sa Senado? Ano bang tawag doon? Yung pagbigay nga po no, para sumagot si Sara sa mga abogado nga po ni Sara Duterte mismo. Napaka-smooth. Samantalang last year mga kababayan, muntik pa sila magsuntukan no, para pigilan lang po yung impeachment ni Sara. O di ba? Parang napapaisip ako, parang may something dito sa mga to. Bakit parang napakadali lang nilang tanggapin yung impeachment ni Sara? At ako ba'y naniniwala no, na eventually, papatayin din po nila yung impeachment complaint na yan. Naniniwala ako doon. No? Naniniwala po. At pwede rin mga babae no, natatanggapin nila tapos i-delete nila na hintayin nga po nila yung desisyon ng Supreme Court. Pwede yun. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong tiwala sa Supreme Court regarding po sa impeachment ni Sara. No, pero ito nga po yung maganda dito. Ngayon na nga po, no, si Win Gatchalian na nga po yung Senate President, acting Senate President nga po, no. Kapag yan po pag yan pong impeachment ni Sara po ay nasimulan na, wala na pong pwedeng pumigil dyan. Kahit Supreme Court pa, hindi pa mapipigilan yan. Diba? Oh. So yun mga kababayan, no. So kayo po, no. Well, okay na yan. No, ano masabi nyo kay Robin na tanga? No, idol ng mga ano yan. Paano natin issue? Okay. Idol ng mga DDS yan.